From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Ayan. So, pwede ko ba makita ang mga kamay kung meron ditong bago pa lang or first time dito sa church? Gen 3? Wala ba? Okay. So, again, welcome to the house of the Lord. Welcome to the Church of God, General Trias. And let us believe that if this is the house of the Lord, the presence of the Lord is with us. Amen? Ang kanyang banal na presensya, ang kanyang spirito, ay kasama natin ngayon. At meron siyang gagawing himala. Meron siyang gagawing kamangha-mangha sa araw na to. Amen? And His message is powerful, that can transform lives, that can move mountains. Di ba? Kaya tayong lahat, kapatid, kaya ka nandyan, nakaupo ngayon, dahil ang mensaheng ito ng Diyos ay para sa iyo. Amen? Ayan po. So, bago po ako dumiretso sa ating mensahe today, no? Sino po ba dito ang na-bless ni Lord? Amen. Palakpakan mo ang Diyos kung ikaw ay na-bless. Tayo po, no? Although we are blessed, no? And we are Christians. We are believers of Christ. But we are not exempted, no, sa mga bagay na pwede nating maranasan na hindi natin nais, no? Sometimes we can experience heartaches, no? We can experience big problems. Tama ba ako? No? At may mga struggle, may mga pagsubok. And those kind of things, no, we can consider it trouble, no? Trouble. Now, the first word na makikita natin, sorry, is trouble. Can we say trouble? Yan. Pastor, bakit naman ang bungad mo, trouble agad? No? Alam nyo, sa mundong ito talaga namang nandyan, kaakibat natin ng trouble. Dahil tayo ay nandito pa sa mundo. We are still in this flesh. No?
At kasama pa rin natin ang sanlibutan. Kaya hindi tayo excuse. Even we are Christians, we are not excused, we are not exempted sa trouble. At iisa-isahin po natin ano yung ibig sabihin at kung ano-ano ba yung mga example ng mga trouble na yan, no? Una, problem. Everybody say problem. Sino dito ang walang problem? Taas ang kamay. Sino matapang na magsabing wala akong problema? Wala, di ba? Dahil lahat tayo ay nagkakaroon yan. Sabi nga, parang kakambal naman natin ang problema di ba? Siguro hindi tayo nabubuhay ng walang problema. Maliit man o malaking bagay, basta ito ay nagiging suliranin sa atin, that is problem, no? And isa po yan sa mga example. Ano klaseng mga problema? Marami, no? Financial problem. Very common problem ng tao. Tama ba? Health problem. No? May mga karamdaman. No? Katulad ko, kagagaling ko lang po sa ubo at sipon. No? Pero glory to God, no? Na-overcome naman yan because of His grace. No? May mga mahal tayo siguro sa buhay o meron tayong mga kakilala na ngayon ay nasa ospital, no? Nasa ICU, maaring some are under dialysis, no? And some people have cancers, no? Yan ay mga problema, no? And next is chaos, no? Ano yung chaos? Kaguluhan. Kita naman natin ang mundo ngayon, no? Maraming kaguluhan, may mga digmaan. Sa ibang bansa, dito sa ating bansa ay hindi man digmaan, pero nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo. Di ba? Chaos. Siguro, kahit na sa pamilya, sometimes ay hindi natin makakaila na nagkakaroon din tayo ng chaos, no? Sa pamilya, sa iyong community. No? That is also a kind of trouble. Conflict. No? Conflict. Merong hindi tugma, no? Hindi nagkakaayos. Meron kayong conflict. Some friends ay nagkakaroon ng conflict. Tama ba? No? Kahit na best friend pa, kung minsan pag nagkaroon ng conflict, nasisira yung pagiging magkaibigan, no? And that is conflict kahit sa family nga, no? Mayroon din mga conflict diyan, hindi nagkakaunawaan, conflict 'yan. Difficulty, mahirap, no? Mahirap solusyonan. Difficult. No? Meron ding mga difficult people. Di ba? Na mahirap pakisamahan. Difficulty. Meron ding mga estudyante. Sino mga estudyante dito? Can you raise your hands? No? Mga students. No? May mga difficulty din sa pag-aaral. Tama? No? Mahirap yung subject mo. No? Difficult yung teacher mo. Di ba? Difficult to understand yung binigay na lesson. Exam, di ba? Difficulty, trouble yan, and also disputes. No? Yan yung paglalaban, quarreling, away, no? Dispute. And also sickness, nabanggit ko kanina, no? Karamdaman is also considered as trouble. Dahil mahirap ang magkasakit. Tama po ba? No? Mahirap ang magkasakit. Mahirap gumalaw, parang hindi normal ang buhay kapag may karamdaman. These are just examples of trouble. Now, sino ang mayroong sasakyan o kahit na hindi sa iyo, naranasan mo na bang mag-drive, no? Ng sasakyan, any kind of transportation, maybe car, motorcycle, e-bike, no? Na kapag ka ikaw ay nasa daan, naranasan mo na bang tumirik ang sasakyan mo? No? Very, very common. No, brother? Tumirik o kaya ayaw mag-start. No? Paalis ka pa lang ng bahay, nagmamadali ka, hinihintay ka ng ka-date mo. Wow, late na ako, baka magalit sa akin, di ba? Meron kang appointment,
Tapos ayaw mag-start ng sasakyan mo. Pero kung marunong ka ng troubleshooting, no? Ang tawag sa iyo ay troubleshooter. Di ba? So, that's trouble. Di ba? Nagkokos ng trouble sa iyo yung makina ng sasakyan mo na ayaw kang dalhin sa dapat mong puntahan. Pero kung marunong ka mag-troubleshoot, no? Magagawa mo yan. No? You will fix it para ma-solve yung problema mo sa sasakyan. Tama po ba? No? Ganyan ang gagawin mo. If you don't have any knowledge in troubleshooting, syempre maghahagilap ka ngayon ng mekaniko. No? Para ma-troubleshoot yung sasakyan, and then the problem will be resolved. No? Alam niyo pa na in this life, no, sa ating buhay, pwede nating i-consider ang buhay natin na isang sasakyan o makina ng sasakyan na sometimes talagang hindi maiiwasan na magkaroon ng problema. No? And we also have a troubleshooter. Alam niyo ba kung sino ang napakagaling nating troubleshooter? Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Troubleshooter. Si Jesus Christ. Wow. No? Bakit ko nasabi yan? Ito po ang sinasabi sa John, no? Sa John 16:33, sinasabi po dyan, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, we will have trouble. Di ba? Sa mundong ito, meron trouble. Pwede ba sabihin ulit natin, trouble? Bakit pa ulit-ulit, no? Dahil talagang meron yan. Sinabi yan ni Lord. But take heart, no? Tandaan po natin, take heart, I have overcome the world. Sinabi po ni Jesus Christ. No? Kung meron mang nakaranas ng napakalaking hirap, no? Ay si Jesus Christ, no? Isa na siya. Nung siya'y nabubuhay sa mundong ito, nandito siya. Alam naman natin ang story ni Jesus Christ na talaga ang dami niyang pinagdaanan. Pero na-overcome niya yun. Amen? Yes, He died in the cross. He was buried after 3 days. He rose again from the dead. And He is now sitting at the right hand of God. No? Na-overcome niya ang world. At tayo, bilang mga followers of Jesus Christ, believers of Jesus Christ, Christians, kung tayo, naniniwala tayo na si Jesus Christ ay kasama natin, we can overcome any kind of trouble. Amen? Hallelujah. Hallelujah. That's one very important thing na paalala sa atin ng Panginoon na kasama ninyo ako eh. Nung naalala niyo pa ba, sabi ng Panginoon sa'yo, naalala mo pa ba nung ikaw ay tumanggap sa akin? Sinabi mong sumaakin ka, Panginoon, tinatanggap kita as my Lord and Savior. Maniwala ka that you can overcome any kind of trouble. Hallelujah. Now, there is hope in a troubled world. Yan po ang ating title ngayon. Oh Lord, Father God, Lord, we thank you for everything. Salamat sa mensahe mo sa araw na to. Lord God, I know that you are moving in this place. And bless your words, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng narito. Sa iyo namin tinataas lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen, amen. Now, hope in a troubled world. Kanina, binasa natin, no? In this world, talaga namang mayroon trouble. But with Jesus Christ, no? Kahit na ano pang trouble yan, kaya natin yang ma-overcome. Kaya natin yang lampasan. No? Kaya natin yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Yan. Kasi baka yung katabi mo ngayon, troubled, di ba? Troubled heart, troubled mind. No? Kaya sabi mo sa kanya, kayang-kaya mo yan. No? Now, bakit? We should expect, no? Na meron tayo laging hope. No? Meron tayo laging pag-asa. No? Hindi tayo nakabox lang dyan sa trouble na yan. Because of Jesus, we have hope. Kaya,
Today, no, ang ating matututunan from these points, no, ay manggagaling sa acronym ng word na hope. And the first one is hold on to God's promises. Can we say that again? Hold on to God's promises. No? Una, wala tayong ibang pwedeng panghawakan kung hindi ang pangako ni Lord. Ang pangako ng Diyos. At paano natin malalaman ang mga pangako ng Panginoon? Through the Bible. No? Through the Scriptures. Punong-puno ng napakagagandang pangako ng Diyos ang nilalaman ng Biblia. Sino po sa inyo ang may mga Bible sa bahay? Amen. No? Yung wala, no? Pwede ba bigyan niyo ng Bible yan, no? Yan, no? Kasi this is the greatest book. No? Ito ang pinakamagandang aklat na mababasa natin na dapat tayong magkaroon. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Salita ng Diyos, andito ang kanyang mga pangako. Andito ang kanyang mga pangako. At kung tayo ay nagugulumihana, nawawalan ng pag-asa, may pag-asa dahil kakapit tayo sa magagandang promises ni Lord. And if you believe in God, and if you believe that what God can do for you, you will hold on and believe on His promises. That promise is for you. Para sa iyo yan. And sinasabi nga sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. No? Talagang kailangan magtiwala. Trust in Him so that you may overflow with hope. Wow! Yun ang kailangan. Magtiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay nag-uumapaw sa iyo. By the power of the Holy Spirit. Naniniwala ba tayo na may Holy Spirit? Amen. Oo, merong Holy Spirit. Kung minsan yan ang nanineglect ng tao, no? Hindi natin napapansin, no? Dahil hindi natin nakikita, but there is a Holy Spirit na palaging gumagabay at nag-iingat po sa atin. The Holy Spirit of God. When life gets stormy, hold on to God's promises. No? Trusting in His faithfulness and love. Kahit na anong bagyo pa yan. Ngayon, may padating na bagyo, di ba? Sabi, no? Hindi lang literal na bagyo ang maaari nating nararanasan. Minsan, may mga bagyo talaga sa buhay. No? Di ba, ang bagyo nakakatakot? Pag nag-pronounce o nag-forecast ang pag-asa, no, na mayroong padating na malaking bagyo, malakas na bagyo, takot, di ba? Remember when Jesus Christ was on the boat with His disciples, no, dumating ang storm, at sa takot ng mga kasama niya, si Jesus Christ natutulog. Ginising nila, no, Jesus, Lord, don't you care that we may die, di ba? Hindi ka ba nag-aalala na pwede tayong mamatay ngayon? Natutulog ka pa dyan. Sabi ni Jesus Christ, bumangon siya, no? Where is your faith? Nasaan ang pananampalataya niya? Sinabi niya sa bagyo, be still. One word of God, no? Sinabi lang niya na tumahimik ka, bagyo. Tumahimik. Tumigil. So, baka tinatanong sa atin ngayon ng Panginoon, where is your faith? No? Kung tayo ay takot na takot sa mga bagyo ng buhay. No? Trusting in His faithfulness and love. Maniwala tayo sa katapatan ng Panginoon at sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Sana damahin natin yan, na mahal tayo ng Panginoon at hindi tayo niya pababayaan kahit na ano pang storm ang dumating sa buhay mo. And next is overcome with prayer. Can we repeat that? Overcome with prayer. Yes. Nagpe-pray ba kayo? Amen. No? Baka naman nagpe-pray lang tayo pag tayo matutulog na, no? Dahil sa kinagawian, no? Tutulog na ako, kaya I have to pray. Kakain, no? Magpe-pray. No? Sino nagpe-pray pa bago kumain?
O pagkatakam na sa pagkain, hindi na, nalimutan na mag-pray. Tapos ubos na yung pagkain, hindi pala ako napag-pray. No? Pray tayo, baka kasi tayo mabulunan. No? Hindi, joke lang. No? We pray because nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At tayo ay dumadalangin din sa Panginoon dahil nga, hindi lang tayo nagpapasalamat, pero sometimes, di ba, kailangan natin ang Diyos. No? Dumadating sa atin ng mga struggles, trials, and God allows it, no? Para tayo ay makaalala sa Kanya. Dahil kung minsan sobrang nalilibang na tayo sa mundo at nalilimutan natin ang Panginoon. Now, sabi po sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. No? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Righteous, ibig sabihin tayo ay sumusunod sa pamantayan ng Diyos. No? Sumusunod tayo sa gusto at will ng Panginoon. No? At kung ikaw yan, kapatid, your prayer is very powerful. Amen? Huwag nating isipin na prayer lang yan. No? We just utter with our lips. Tandaan natin, may kapangyarihan ng prayer. Amen? Kaya nga po sinasabi dito, no? Confess your sins. No? Maniwala tayo, nasabihin natin sa Panginoon, inaamin natin na tayo ay mahina, tayo ay makasalanan. No? And let us pray para sa isa't isa. Sometimes, di ba, somebody needs our prayer. No? Kaya nga minsan, no, may magme-message, no, yung mga prayer warriors, di ba? Pwede bang pagsamasamahan natin, ipanalangin si kapatid na ganito, no, na dumadanas ng karamdaman, ng problema. No? Let us be prayerful. No? So you may be healed. Tandaan po natin, pag sinabi pong healed, hindi lang po yan yung physical na karamdaman. It can be emotional, it can be spiritual. No? So, prayers are very powerful. Sabi po dyan, prayer is powerful tool to overcome challenges. No? Kanina, illustration natin, yung isang mekaniko na nagto-troubleshoot. Marunong siya mag-troubleshoot, pero paano kaya niya mato-troubleshoot kung wala siyang tools? No? Hindi naman pwedeng kamay lang niya. No? Kailangan mo ng vice grip, kailangan mo ng mga katala, no? Plies, para ma-troubleshoot. No? So, the tool that we should have is prayer. Everybody say prayer. Prayer, no? Powerful tool. No? Kung meron man tayong problema at kailangan ma-resolve, no? Unang-una nating isipin na manalangin sa Panginoon. Yan, no? Hindi mo na, kung may problema ka, baka naisip mo agad, tao. Tama ba? No? It's an instinct, a human instinct, na kapag ka meron kang biglang problema at sa tingin mo, napakalaki ng problema. Lalo na financial, no? Ano, ganda mo maiisip mo, tao, somebody na pwedeng can lend me something, no? Or yung Bombay, no? Minsan, iniisip natin na paano ako, di ba? Ito siguro siya ang solusyon sa problema ko. Pero nalilimutan natin yung unang-una nating dapat gawin as Christians. That is prayer. Panalangin. Lapit muna kay Lord. Di ba? Seek first the kingdom of God. And all your problems, all these things will be added unto you. Sabi po dyan, no, trust in God trust God, pray without ceasing. No? And claim His promises. Kung minsan, no, pag nalalangin ka, gusto mo agad-agad, bigay sa iyo ng Panginoon. Pag hindi agad na ibigay, tumitigil ka na lang. Wala naman. Nakailang prayer na ako. Di ba? Ang haba-haba nga ng prayer ko, 30 minutes ako nagpe-pray. Or, simba ako ng simba. Pero, ayoko na, titigil na lang ako. Ayoko na mag-church. Di ba, no? Pero sabi po dyan, trust God without
pray without ceasing and claim His promises. When we pray, believe. When we pray, we should claim His promises. Amen? Hindi lang tayo nanalangin, hindi lang tayo humiling sa Kanya. Kapag hindi pa natin natatanggap, hindi tayo maniniwala. No. We should believe. Kahit na anong pinanalangin mo, at hindi mo pa yan natatanggap o hindi mo pa yan nakikita, i-claim mo na binigay na sa iyo ng Panginoon. Amen? That is faith. That is faith. Faith is something na you cannot see but you believe. Amen? That is faith. Yun ang pananampalataya. Hindi pa man, pero alam mo na mangyayari, no? Dahil may pangako ang Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. And next is, pursue peace and positivity. Let us repeat that. No? Pursue peace and positivity. Normal sa tao, minsan, na kapag meron tayong problema, no? Negative thinker agad tayo. Kailan lang parang na-preach si Pastor Dan, ano? Yung no? Negative ka ba? Di ba? Na pagdating ng problema sa iyo, nanliliit ka sa sarili mo, o kaya parang sinasabi mo, hindi ko naman kaya yan. Negative agad. Lalo na kung may makakausap ka na instead of he will be encouraging you, no? He will discourage you. Tama ba? No? Meron ganyan. Lalapit ka, kukonsulta ka, tapos sasabihin, wag mo na lang ituloy, hindi mo naman kaya talaga yan eh. No? So, naguguluhan ka, no? Naguguluhan ang isip mo, troubled mind, pero kailangan daw i-pursue, no? Pagsikapan natin na magkaroon ng kapayapaan at positivity. Yan po ang kailangan ng tunay na Kristiyano. Sabi po dyan, Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true. No, basahin natin, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely. No? Whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Basahin natin ang maganda sa Tagalog. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip. No? Ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ito daw po lagi nating isaisip. Hindi yung mga negative. Diba? Lahat na yan, no? Maganda, totoo, marangal, malinis, kaibig-ibig. Kapag yan po nasa isip natin, no? We are inviting positive vibes, no? Merong positivity na meron kang pag-asa pa. Tama ba? No? Huwag nating sabihin na mahina ako, hindi ko yan kaya. Oh, talagang sakitin ako, hindi na ako gagaling. No? Wala nang solusyon yung broken relationship namin. Pero isipin natin lagi ang maganda. Kung meron man tayong problema, I am sure meron ding blessing sa iyong Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Kung meron ka man pinagdadaanan na hindi mo gusto, kung meron ka man mga problema ngayon, kapatid, sino man sa inyo yan ngayon, alalahanin natin na meron ka ring tinanggap namang blessing. No? Ngayon, kasalukuyan, oo, dumadanas ka ng problema, mag-throwback ka. Balikan mo, baka mas mabigat pa nga yung problema mo dati eh. Di ba? But you've been blessed by God. Nalampasan mo yun. So how come na hindi mo malalampasan yung problema mo ngayon? At kung tayo man ngayon ay hindi dumadanas ng problema ngayon, huwag tayong mag-expect na hindi ka nadadanas ulit ng problema. Di ba? Buhay ka pa, kapatid. Tabi mo sa katabi mo, buhay ka pa. Oh, baka tulog lang, pero buhay yan. No? Habang tayo nabubuhay, kidding aside, no? Habang tayo nabubuhay, ay kakibat natin ang problema. Pero ang maganda po niyan, no? Dahil naniniwala tayo na may pag-asa tayo dahil kay Kristo, meron tayong positive thinking, no? Yun ang pinakamaganda doon. Hindi magpapahina yan sa'yo. Basta't positive lagi ang iniisip mo. No? Focus on positive thoughts, cultivate gratitude.
Marunong tayo dapat magpasalamat. Hindi tayo puro reklamo. Alam niyo, may ibang tao na pag dumadating ang problema, complain. No? Wala nang ginawa ko, hindi, ito na naman, puro ko problema, lagi na lang ganito, bakit ba ganito, Lord? No? Mag-cultivate daw tayo ng gratitude, yung pasasalamat sa Panginoon, dahil buhay ka pa naman eh. No? As long as you're living, may pag-asa pa. No? Yung paggising mo sa umaga, hindi ba blessing yun? Diba? Pag nagising ka, ibig sabihin, there is hope. There is hope. No? So, we should cultivate gratitude and pursue peace. Kahit nagulong-gulo ka, isipin mo paano magkakaroon ng kapayapaan. No? Ano ang pwede mong gawin para hindi ka laging ganyan nagugulumihanan? No? In your, relationships and your surroundings. No? Maaaring meron tayong mga relationship na hindi maganda, nawiwindang. Pero hindi tayo dapat makampante na lang ng ganon. Because lalo na pag ang Diyos ang bumuo ng relationship na yan. Let us pursue, no? Peace. Sana lagi nating ipanalangin na maging maayos sana kami. No, mabuo ulit ang relationship, magkaroon ng kapayapaan na. Kung nagkakagulo, sana magkaroon na ng pagkakasundo in your relationship and even in your surroundings. No? Anong surroundings mo? Ito, yung church, di ba? Baka meron tayong hindi kasundo, let us pursue peace. No? Sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo, sa kaeskwela mo, kung estudyante ka, no? Sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa asawa mo. No? Let us pursue peace in our relationship. Yun. Sabi ng Diyos, may gagawin ka, no? Para magkaroon ng kapayapaan. And syempre, kailangan lagi tayong nakakonect sa Panginoon. Amen? Now, next is, endure with perseverance and hope. Sige po, basahin po natin ulit yan. Endure, perseverance, and hope. Kailangan po meron tayong perseverance, meron tayong pagtsatsaga, no? Pagsusumikap, at pag-asa. In Romans 5:3-4, sabi po dyan, not only so, but we also glory in our sufferings. No? Minsan, sasabihin mo, nagsasuffer na nga ako, can I still praise the Lord? No? Can I say, glory to you, Lord? Punong-puno na nga ako ng problema eh. Diba? Parang wala akong gana. Pero sabi dyan, not only so, but we also glory in our sufferings. Bakit? Because we know that suffering produces perseverance. Una muna yan. Suffering produces perseverance. Yung palang paghihirap natin, dyan tayo pinatatatag. Tama ba? Paano mo malalamang matatag ka kung hindi ka dumadanas ng suffering? Di ba? Matatag ako. May suffering ka ba? Wala. Di ba? May suffering ka. Dahil dyan sa suffering mong yan, no, pinatatatag ka. And, no, pagka matatag ka, may perseverance ka, nade-develop din ang karakter mo. Kung ikaw dating negative thinking, yung karakter mo ngayon, positive thinking ka na. Positive thinker ka na. Di ba? And, yung gano'n na yung karakter mo, kahit na anong dumating na problema sa'yo, sinasabi mo na hindi, masosolve ko yan, ibig sabihin, mayroon kang pag-asa. Hope. Di ba? Talaga magkakarugtong yan. Sabi po dyan, persevere through challenges. Oo, may challenges. Sino dito walang challenges? Di ba? Lahat tayo ay mayroong hamon, mayroon tayong mga pagsubok, no, na dumadating sa buhay. Pero, trusting God is refining your character. No? And producing hope in our life, in your life. Katulad ng ginto, di ba, sinasabi na ang ginto, hindi naman lalabas ang kinang niyan kung hindi dadarang yan sa apoy. Kung makakapagsalita lang yung ginto, siguro sasabihin, aray! Di ba? Masakit naman. No? Pero pag after that, no? Napakaganda, napakaningning ng ginto. Kaya nga valuable ang ginto eh, di ba? So, ganun din tayo, no? Kung minsan, para tayong dinadarang sa apoy.
masakit, mahirap, no? Pero, alam nyo ba, yun yung nagpo-produce sa atin ng magandang karakter. Nire-refine tayo ng Panginoon. Pinapakinang tayo. Tayo ay magniningning sa iba. Amen? Especially pagka tayo ay nakasama sa mga unbelievers. Tayo ang nag-i-stand out, tayo nagniningning. Because na-refine ka na ni Lord. Amen? At meron ka ng pag-asa sa buhay. Hallelujah. Now, hindi ko malilimutan ito, no? About a month ago. To be exact is August 25, no? J12 Ministry ay nagkaroon ng mission, yung outreach. Pumunta kami, sila, sumama na rin ako, and also Pastor Tess. Pagdating doon sa bahay ampunan, sa bahay tuluyan, winelcome kami, no? And then, alam nyo ba, sino dito nakakaalam niyang bahay tuluyan, yung shelter na yan? Sa Navarro po yan. Sino po dito taga Navarro? Ayun, si Sister Ann, no? Yan. So, dyan, ano, yung mga bata, no, sabihin ko sa inyo, yung mga naandyan na naka-stay dyan sa shelter na yan, sila ay inampon, kinupkup pansamantala because they have cases. Hindi po sila yung masama, ha? Sila po ay victims. Victims. Alam nyo kung ano? Sexual abuse. Lahat po yan. Lahat ng nandyan. At baka masya kayo, kung nakikita nyo sa picture, merong maliit na bata, no? That is from 5 years old. The next is 8 years old, magkapatid. Teenagers, up to 17 years old. Pero dapat sa 17 years old, alis na sila doon, kung ayos na yung case. Ha? Pero meron dyan isa na nag-stay hanggang 19 years old siya. Ibig sabihin, hindi pa nare-resolve. No? So, bakit pumunta dyan, no, ang ating church? Hindi sila nakakapag-church. So, ang church ang pumunta sa kanila. Why? Because these children needs hope. Sa kalagayan nila, nakakulong sila doon. Actually, bago ka pumasok dyan, meron niyang rehas. No? Doon sila sa loob. Bawal silang lumabas. Bawal silang mag-cellphone. Wala silang cellphone. Manood man sila ng TV, hindi pwedeng walang bantay. YouTube, yung mga very wholesome. Dahil meron sila doong mga house parent na nangangalaga sa kanila. At these children, no, alam niyo ba na dahil sa kanilang mga trauma na pinagdaanan, ang hirap para sa kanila na makarecover. No? Kaya bawal din sa kanilang magkaroon ng mga object na sharp. Why? Kasi meron na silang mga cases na nag-commit na ng suicide. Siguro out of hopelessness o nababalik-balik yung mga masasamang alaala na nangyari sa kanila. Sometimes they get desperate and they want to commit this suicide, no? Minsan nag-aaway-away, baka mamaya magkasaksakan, kaya bawal sa kanila ang maghawak ng kahit na anong bagay na pwedeng maging weapon against them, no? Against their kasama. You know, nung kami dumating dyan, ang bilin ng namamahala ay kung kami ba daw ay naaawa sa kanila, no? Huwag namin itong ipakita through our emotions. Huwag namin ipakitang iiyak kami sa harap nila. Kasi, bakit? Baka lalo silang mag-self-pity. Baka lalo silang mahabag sa mga sarili nila pag nakita nilang kami din umiiyak. Bakit kami iiyak? Di ba? Kasi naaawa kayo sa amin. Di ba? Pero, despite that, na pinipigil yung pag-iyak, durog ang puso. But we are there, no? This ministry, to give them joy. Kahit sandali, kahit isang araw lang. At hindi nandun para mag-awa,
nandoon para magkaroon sila ng pag-asa. Amen? Dala-dala ang salita ng Diyos. They shared the Word of God. Not only to the children, but also to the house parents. They shared the Word of God. Pinaglaro sila. Nakita namin yung joy sa kanilang mga mukha. Kaya nga nung palabas na, pauwi na, hindi mapigil ng mga kasama ko, kasama si Brother Willie, na nag-drive para sa amin, no? Na umiyak. Anong macho ka? Paglabas mo, iyak ka rin. Talagang nakakaiyak, tinigil yan. Huwag kang lalabas luha. Pero paglabas, iyak. Kasi naramdaman namin, no, yung hirap ng kalooban ng mga bata. Isipin mo, bata. Tayo nga, mga matatanda na eh. Pag tayo nakaranas ng hindi maganda, di ba? Parang ang hirap, di ba? Isipin at their young age, very minor, na-experience na nila yung mga horrific, traumatic experience in life. So, ang dala-dala natin sa kanila pag-asa. Words of encouragement na dadating din ang panahon, malalampasan nyo yan. Makakalabas kayo dito, magiging normal ang buhay ninyo, masosolve ang problem, ang mga cases ninyo, and you will live normally. That's hope. At ang dala namin dyan ay salita ni Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only hope that they have. Amen? Hallelujah. Now, ito po ang tanong sa atin, no? Kung sila yun ng kanilang mga troubled heart, troubled mind, tayo, ito po ang tanong sa ating lahat ngayon, individually. What kind of trouble are you going through right now? No? Hindi nyo kailangan sagutin yan ngayon, pero alam ko, deep in your heart, mayroon yan. Sa isip mo, mayroon yan. Baka nga sa mga sandaling ito, naiisip mo kung ano yung trouble mo eh. Yung trouble sa'yo, yung problema mo, yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero kahit hindi mo yan sabihin, kapatid, sa kanino man, mayroong nakakabatid niyan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Kilalang kilala ka ng Panginoon. Kilalang kilala ka. Alam ng Diyos ang anumang pinagdadaanan mo. Alam niya yan. Kaya huwag mo sabihin na you're alone, wala ka ng pag-asa. May buhay na Diyos eh. Do you believe that? Amen? Buhay ang Diyos. And He can see all of you. He can hear your heartaches, your cries, your prayers. No? Psalm 46:1, God is our refuge and strength and always ready. Always ready to help in times of trouble. Hallelujah. No? May Diyos pala na laging ready na tulungan ka. Always ready to help in times of trouble. Wow. Ganda, no? Ang gandang isipin na troubled ka, troubled heart. You have a troubled mind. Minsan hindi ka makatulog. No? Paggising mo palang, trouble agad ang nasa isip mo. Pero meron tayong takbuhan eh. Meron tayong refuge. And that is God. Sometimes, ang tao hindi laging ready. Hindi laging available. Pag nilapitan mo, sometimes nare-reject ka pa. No? Meron namang gusto kang tulungan, pero hindi naman able. No? Meron namang able, pero hindi available. No? Pero ang Diyos, always ready to help. Diba ang sarap isipin, no? Na kahit na pala rejectin ka ng iba, ang Diyos hindi ka kailanman re-rejectin. He is always ready. 24/7. Daig pa ang 7-Eleven. Hallelujah. Tayo, natutulog tayo. Pag natulog ka, minsan nalilimutan mo yung problema mo. Pero ang Diyos hindi po natutulog. Di ba? Hindi natutulog. Gising lagi si Lord. At nakatingin sa atin, even in our sleep, kahit tayo natutulog. No, kahit anong ginagawa mo, nakikita ka ng Panginoon. He is always ready. Kaya pag sinabi mo sa kanya, Lord, tulungan mo naman ako. Sasabihin ni Lord, I am ready to help you. Diba? Now,
Sometimes you feel like the world is against you. Ito yung pinakamasakit, no? Na parang pakiwari mo, wala kang kakampi. No? Parang lahat na lang na makausap mo, parang against you. No? Sometimes you feel the world. Sinabing world, halos karamihan ng malapitan mo. Minsan, imbes na papayuhan ka, ida-down ka pa. Diba? Sometimes, ina-expect mo ma-encourage ka, di-discouragein ka pa. No? Kung nararamdaman natin yan, na parang nag-iisa ka sa sitwasyon mo ngayon, huwag po nating kalimutan yan. Huwag po nating kalimutan. No? Romans 8:31. No? What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Amen? Paalala, if God is for you, who can be against you? Yan. Rejectin ka man ng mga tao, hindi man naniniwala sa iyo ang iba, pero may Diyos kang kakampi. When the time you receive Jesus Christ in your life, as your Lord and Savior, sumain nyo na si Jesus Christ. Diba? Nasa panig mo na si Jesus Christ because you believe in Him, you love God, no? You trust Him, you obey Him, sumusunod ka sa Kanya. So, maniwala tayo na nasa panig natin ang Diyos. At kung naniniwala ka, kapatid, na nasa panig mo ang Diyos, sino ang kalaban mo? Sino lalaban sa'yo? Nasa iyo na pala. Nasa panig mo na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kakampi mo. Hindi ba yan ang pinakamasarap na maalala mo? Amen? Ang galing ng kakampi mo. Powerful, almighty God. Oh, sino pa ang magiging against sa'yo? Kahit na sinong devil pa yan. No? And you wear the armor of God. Hindi kanya kayang gapiin. Hindi kanya kayang i-harm. Hindi kanya kayang ibagsak. Because God is with you. God is for you. God is for us. Who can be against us? Amen? Now, Jesus is our hope. Can we say that out loud? Jesus is our hope. May iba pa bang napakagandang pag-asa kung hindi si Jesus? No? Siya lang. Siya lang. Siya lang talaga. Kahit anong galing mo pa, kahit anong yaman pa meron ka, no? Kahit anong power pa meron ka, no? At ikaw ay bumagsak, wala tayong ibang aasahan kundi si Jesus lang. Amen? Siya lang. Jesus is our hope. Dahil He is the unwavering source of peace in a troubled world. Sabi ko nga kanina, nabanggit natin sa Scripture, in this world we will have trouble. But the only source, no, the unwavering source of peace sa troubled mind mo, sa troubled heart mo, sa troubled life mo, walang ibang kapayapaan, walang ibang panggagalingan ng kapayapaan mo, kapatid, kundi kay Jesus lang. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Now, paalala sa atin ng Panginoon, no? Kung sinasabi niyang siya lang ang pag-asa, maniwala tayo doon. No? Huwag tayong laging madistract sa mga problema, sa mga trouble. Kung minsan kasi mahirap pag dumadanas tayo ngayon ng problema, no? Meron tayong kausap, minsan lalo pa yung lumalaki. Nasa eksena yung problema mo, nasa eksena yung kausap mo, parang walang nare-resolve. Ang tanong, nasaan sa eksena si Jesus Christ? Nandun ba siya? Nandun ba siya sa pag-uusap ninyo? O nandun ba siya sa pag-iisa mo? Nasa eksena, nasa scene ba si Jesus Christ doon? Di ba? Troubled mind ka? Oo. Magulo isip mo.
Masakit ang damdamin mo. Pero naalala mo ba si Jesus? Naalala mo ba na may pag-asa ka pa? Dahil kay Jesus Christ. Hope in a troubled world. No? Napakagandang title na ibinigay ng Panginoon. May pag-asa tayo. May pag-asa tayong lahat. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, kung ano man ang daladala mo ngayon, kung ano man ang dinaramdam mo, kung ano man ang gumugulo ngayon sa isip mo, kung ano man ang alalahanin mo, no? I can confidently say na meron kang pag-asa. Hallelujah. Sige po, purihin ang Diyos. Confident. Because the confident comes from the Lord. The confidence comes from the Lord. Kaya siguro ang pinakamagandang ipanalangin natin sa Panginoon when we are experiencing troubles in life, no? We should pray for the anointing of the Lord to give us wisdom para malaman mo kung anong dapat gawin. To give us courage. Sabi ni Lord, be strong and courageous. And to give us confidence. Confidence na nanggagaling sa Panginoon. Hallelujah. Can we all stand? Ngayon po sa tanghaling ito, we all heard the Word of God. Amen? Narinig natin ang mensahe ng Panginoon. And I believe that the presence of the Lord is here. He spoke to us. Ginamit lamang niya ako as His servant, His messenger, para ipaabot sa ating lahat ang mensaheng napakahalaga na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang mensahe na full of inspiration, full of hope. And maybe some of you here in this place experiencing such troubles, different kind of troubles. Kahit ano yan. Basta mabigat sa'yo, please, I encourage you to surrender it to God. Surrender it to God. If you believe in God, if you believe that God can do something for you, may magagawa ang Diyos sa'yo. May magagawa ang Diyos sa'yo, kapatid. May magagawa ang Diyos sa'yo. Hindi mo kaya, wala kang magawa, may magagawa ang Diyos sa'yo. Kayang-kaya ni Lord yan. That is why, no, I encourage everyone to surrender that to God. Lay it down in His hands. Bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. He is the ever-present help in times of troubles. And now, as we sing this song, damahin po natin ang mensahe ng lyrics ng kantang ito. Napakasarap damahin. And as we sing, you can come to the altar. I invite everyone to come to the altar, pray and surrender to God. No? Adminin natin na hindi natin kaya ito. Pero ang Diyos kaya yan. You can come to the altar, pray to Him, surrender to Him. Whatever it is, surrender it to God. And we will also pray for you. Sige po, umawit muna tayo. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.